Ay, magandang gabi mga boss, mga friend. Gaya ng sabi ko kahapon, kakaalaman tayo kung anong uri Senado meron tayo dito sa Pilipinas. Nang dahil dito kay Bato, di ba? Oo, eto na ngayon. Magkakaalaman na. Ah, makipagkwento ano tayo kay Atty. Rene Bueno, mga boss. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, sa aking mga kasama sa Usapang Batas. 17 hours po ito at meron po itong 37,000 views. Oo. Diyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin kung anong responsibilidad ng Senado at bakit napaka-importante ang reklamo kapag may senador na hindi ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos at hindi na pumapasok na kung ilang linggo o mag-iisang buwan o mahigit isang buwan na. Ano ang dapat na aksyon ang ginagawa dapat ng mga senador dito sa ating bansa? Ano ang responsibilidad nila sa ilalim ng kanilang mga sinumpaang tungkulin? Imaginein po ninyo na ang Senado ay isang napakalaking kumpanya. Ang mga senador ay parang... Tignan niyo yung ano niya, binibigay niya yung parang preba o ebidensya na palpak talaga ito Senado na to. na empleyado na binoto natin para magtrabaho, siyempre para sa atin. Kaya dapat siguraduhin ng Senado na ginagawa ng mga senador ang kanilang trabaho. Ang isa sa mga pangunahing tungkulin niyan ay dumalo sa mga meeting, yung mga session dyan. At ang susunod na katungkulan dyan ay... Siyempre, talaga namang dapat sila umatin, mahiya sila sa mga nagpapasweldo sa kanila, di ba? Ang lalaki ng sweldo niyan. mag-isip ng mga batas. Kung marunong mag-isip. Joke lang At tulungan ng mga tao. Huwag mo ng joke, talagang marami dyan na wala namang alam sa batas. Di ba? Alam naman natin yung attorney. Oo. Meron dyan yung Committee de Silencio. Meron namang ex-convict. Ang dami. Nagkalat to talaga ano dyan ngayon. Pinakabulok ng Senado to sa lahat Ito. Sa kanilang mga pangangailangan. Dapat sumusunod sila sa mga tamang gawain. Malinis ang record at walang ginagawang mali. Talagang they need to faithfully comply with what the Constitution dictates to lawmakers, di ba? To lawmakers, di ba? Pero ang tanong dito paano kung may senador na hindi ginagawa yung trabaho niya? Na obviously, it almost tantamount to abandoning the duties of a senator. Talagang niho, wala. Ni sick leave, vacation leave, wala. Parang ginagawa ng isang ordinary empleyado. Wala talaga. Total silence. So pag ganyan, dito papasok yung reklamo. Kung may senador na laging absent o may ginagawang hindi tama, pwede natin siyang ireklamo. Parang nagsumbong ka sa human resources, no, sa HR manager ng isang kumpanya. So, ang susunod na tanong dito sino ang pwede magsampa ng reklamo? Dapat mga friend, itong sila Atty. Bueno, ito nasa kapaligid ni PBBM Oo, bilang advisor. Sa totoo lang. Kahit sino. Tayong mga ordinaryong tao ay pwede magsampa ng reklamo. O kahit kapwa senador ng isang senador
na hindi gumagawa ng tama. Kaso nga, attorney, merong nagreklamo na di ba? Si Chis Escudero yata inreklamo. Abogado rin yung nagreklamo. O, ordinaryong tao pero abogado. Pero mukhang walang mangyayari. May nagreklamo rin kay Chavit. Abogado rin. Mukhang napasok na. Pero yung kay Chavit yata mukhang sumampa na yata Pinasasagot na si Chavit Pero si Escudero, wala pa. Anyone from the Senate pwede magsampa na reklamo. So, pag ganyan ang sitwasyon, saan dapat ireklamo? Siyempre, alam na nating lahat yan. Sa Ethics Committee ng Senado. Sila yung mag-iimbestiga at magbibigay ng karapatan sa senador upang ipaalam niya kung bakit nagkaganon ang kanyang sitwasyon. Kumbaga, siyempre dapat may due process of law. Pero bakit sabi ni Tito Soto mag-file ng reklamo ang tao? Tayo ang... Yun na mabigat doon Sinabi ni Tito Soto di ba mga friend? Oo. Mag-file daw yung gustong mag-file ng mga tao, no? Ito ang sagot ni Attorney Rene Bueno. Iniinganyo na magsampa na reklamo sa Ethics Committee. Kasi yun nga ang tamang proseso, di ba? Hindi pwedeng basta-basta na lang sabihin na, ay, absent si senador. Tanggalin na yan sa trabaho. So, kailangan kasi dumaan sa tamang proseso para magkaroon ng investigasyon, di ba? Ang problema, Attorney Rene Bueno, sa sitwasyon ngayon, yun nga ang fortuit Tamang proseso na, di ba? Nabaluktot pa di ba? Yung ibig sabihin ng fortuit, wala na, ang hirap talaga itong administrasyon na to. Parang magsalita. Walang respeto sa sa Commander-in-Chief. Pero para sa aking sariling pananaw, mas mabigat kasi kung senador mismo ang nagre-reklamo. Di ba? Natural, attorney. Sila naman talaga dapat magreklamo teka, nasan ba yung magagaling dyan sa sinasabing ayaw nila ng kurap, ayaw nila ng gusto nila sa tama. Kagaya nitong dalawa yung tulpong nandyan ang gagaling yan, di ba? Manilip ng mga mali. Bakit hindi sila mangunang magreklamo dyan? Tuloy. Siyempre, mas alam nila yung detalye. They know the facts of the case. Natural. Against an erring or a senator neglecting or abandoning his duty. Mas alam nila yun Oo naman. They are in the right position para magsampa na reklamo. Imagine ninyo uli sa isang kumpanya. Yan. Mas mabigat kung ang mismong supervisor mo ang nagreklamo sa iyo, di ba? Ibig sabihin, seryoso talaga yung problema kapag yung supervisor mo o yung immediate manager mo ang nagsasampa na reklamo. Iba ang dating nun. Malakas ang impact nun kaysa dun sa Ordinary. outsider. Di ba? Oo naman. Ibig sabihin, mas mabigat ang reklamo. Oo Kung hindi lang tayong ordinaryong tao ang magsusumite ng reklamo. Kung yung pati mismo kasamahan niya sa Senado ay nagre-reklamo. Ang problema nga, attorney, ang hirap magreklamo. Lalo na pag ang inireklamo mo, yan nga mga kampo ni Duterte. Nadidismiss lang Di ba? Diba? Yung sinampa ni Franz Castro na death threat kay Digong, dismiss. Hindi man nakaporma sa DOJ Ay di mas maganda, di ba? Ibig sabihin yan, hindi lang ito simpleng chismis o paninira. Ibig sabihin may seryosong problema sa pagtatrabaho ng isang senador na hindi na pumapasok sa opisina.
hindi na nagpa-participate sa mga committee hearings, sa mga Attorney Rene Bueno, hindi kaya po pwede itong mga senador na to ibigyan ng isang pagkakataon naman ito si Bato. Bigyan siya ng 2 buwan na magpakita. Sa loob ng 2 buwan at hindi ka nagpakita, ikaw, pagbobotohan na namin upang matanggal sa pagiging senador mo. Dahil wala, niho-niha nga eh. Walang dahilan eh, basta't nawala si Bato eh. Oh, di ba? Oh. O sabi nga ni Tito Soto, di ba? Wala ikaw, hindi mo ako kinausap eh. Basta wala. Oh, pinasusweldo siya ng taong bayan eh, pagkatapos ganun. Oh, di ba? Oh, si Barsaga nga eh, di ba? Nasuspindi ng 2 buwan. Oh. Mantala si Bato, wala pang nagsasampa ng reklamo sa mga senador. Tuloy, Tony Rene. session. Wala na siya talaga for more than 1 month or close to 1 month. Ngayon, ano mangyayari pag may nagreklamo? Yan. So, ang gagawin ng Ethics Committee dyan, syempre, initially, magkakaroon ng investigation. Ito, common na to sa atin. Due process of law. Diba? Magkakaroon ng pagdinig kung saan pwede magpaliwanag ang senador na inire-reklamo. Bakit ka hindi pumapasok? Ba't mo pinapabayaan ng iyong chairmanship sa isang committee? Blah, blah, blah. So, pagkatapos niya na nabigyan lahat ng pagkakataong magpaliwanag, magdidesisyon ng Senado kung may ginawa nga bang mali ang senador na niha-niho, walang natanggap ang Senado kung bakit siya nag-a-absent lagi. Consistent. Kaya nga, attorney, di ba? Pwede kaya yun? Attorney Rene Bueno. Binibigyan ka namin ng 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan at hindi ka pa rin sumipot sa Senado, mapipilitan na kami talagang magbutuhan na ikaw tanggalin. Di ba? Kung matatanggal, 2/3 di ba? Pero palagi ko malabo yan. Dahil 16 votes nga kailangan para masibak si Bato. Pero kung siguro naman, bibigyan siya ng 3 buwan na. 3 buwan na. Nagsatansya ko, si Bato hindi nagpapakita to eh. Hindi na yan magpapakita. Mag-iintay na yan ng bagong presidente. Saka siya lilitaw. Malamang yan kung hindi siya mahuhuli. Diba? Sabi nga ni Lacson ang payo raw niya kay Bato magtago kang maigi. At sabi naman daw niya sa mga manghuhuli, galingan niyo panghuli. Trabaho niyo yun. Diba yun? Ang ganda ho ng vlog ni Atty. Claire Castro. Pinaliwanag niya ho itong mga uring senador na to. Tuloy. Bitwal na. So, ano ang pwedeng maging parusa sa senador na ganito? Pwedeng suspendihin yan nang walang sweldo, katulad ni Kiko Barsaga. O pwede ring tanggalin na yan, diretso, no? Bilang senador. Bakit? Seryoso yung usapin sa ICC. May waranto pa rin si Bato. Pwede mo nang tanggalin yan. Act of disorderly behavior ang ground. So sa buod, binibigyan din ng diskusyon na to ang kahalagan ng pananagutan ng institusyon sa loob ng Senado, kung saan ang Ethics Committee ay nagsisilbing isang mahalagang mekanismo para sa pagtugon sa mga aligasyon ng maling pag-uugali o pagpababaya sa mga tungkulin. Bagamat ang resulta ng isang reklamo sa Ethics Committee ay halos pareho anuman, no? O sino man na nagsampa nito. Ang isang reklamong pinasimulan ng isang senador mismo ay nagdadala ng karagdagang bigat ng panloob na aksyon ng institusyon na nagpapatibay sa papel ng Senado sa pagpapanatili ng sarili nitong mga pamantayan ng pag-uugali at pananagutan. Maaaring mapahusay ng
proaktibong pamamarahang ito ang tiwala ng publiko. Importante yan eh. Yung tiwala ng publiko sa kakayahan ng Senado na pangalagaan ang sarili at tiyakin na ang mga miyembro nito ay tumutupad sa kanilang mga tungkuling konstitusyonal. So, kinakailangan, no, na suwetuhin sa layman's term, yan ang tawag sa atin, di ba? Suwetuhin natin yan. Kapag alam natin may maling ginagawa ang isang senador, abay, pitikin mo na sa tenga yan. Kasi may accountability yan eh. May pananagutan yan sa taong bayan. Hindi lang sa inyong mga senador, sa taong bayan may pananagutan yan. Sinisita na namin eh, umaksyon kayo. Kung walang reklamo, parang walang nagbabantay sa kanila, di ba? Eh, ba't kami ituturo nyo eh? Kami ang boss nyo, ba't nyo kami Saka yan, sinasabi ko na ba, di ba, ako na to, makikita rito, yung integridad nga, kung meron man, itong Senado na to, ng Pilipinas. O Senado ba ito ng Pilipinas talaga? O Senado ng mga ano ni Duterte? Senado pa rin ng Duterte. Di ba? Eh sila nga nag-approve, di ba? Senado. 15 bumoto para si Duterte mapauwi na. Wala namang silbi, di ba? O eto na naman tayo. Siguro naman bato. O ito, mag-usap-usap yung mga honorable na senador na yan, di ba? Na pag-usapan nila na o kaya si Senate President Tito Soto, ano ba gagawin natin mga senador? Siya presidente, di ba? Nakataya ng integridad dito ng Senado. Taya na ho dyan eh. Dapat suhituhin, sabi nga Atty. Rene Bueno, di ba? Tapos sasabihin ni Tito Soto magsampa kayo. Kung magsasampa, magsasampa kung sinong dyan, abogado dyan. Tatayo ba yan? Senado? Hindi. Sila nga ayaw nga nila magsampa eh. Ikaw ba ordinaryong tao magsasampa? Ang ganda ni Atty. Rene Bueno. Bale siya, sabi nga Atty. Rene Bueno, inuutusan daw tayo nito si Tito Soto na tayo raw magsampa ng kaso. Maski sino raw pwede. Diba? inuutusan magreklamo. Kayo ang magreklamo, inuutusan namin kayo bilang mga ordinaryong mamamayan. Saka yun nga, tayo boss. Dahil kung may isang senador na hindi ginagawa ang trabaho niya, may karapatang magreklamo ang taong bayan through their representatives, kayong mga senador. Di ba? Dapat mag-initiate na kayo ng move. Sampahan nyo na ng reklamo sa Ethics Committee ang inyong kasamahan na senador. Di ba? Hindi yung kami ang inuutusan ninyo. Kami ang boss eh. Inuutusan nyo kami. Di ba? Sa amin kayo nag-apply bilang senador. So ngayon, ibabalik namin sa inyo ang kautusan. Mag-file na kayo ng reklamo sa Ethics Committee sa lalong madaling panahon sapagkat ang usapin tungkol kay Bato de la Rosa ay hindi simpleng bagay lamang. Ito ay isang seryosong usapin sapagkat si Bato ay nahaharap sa isang seryosong krimen committed during the time of former President Rodrigo Roa Duterte doon sa krimen against humanity. Diba? So sana naintindihan niyo po ito itong aking paliwanag. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Attorney Idol. Diba? Sana maliwanagan yan yung mga senador na makakarinig niya, Atty. Rene Bueno. Diba? Ngayon, eto tayo. Dagdagan natin konti, tapos na ho yun. Para humaba-haba ng konti. No? Kung ganyang klase lang yung senador na ito, mga to, takot sila sa mga Duterte. Duterte si Bato, di ba? Pati ata si Bongo, parang hindi na rin nakikita dyan eh. Ngayon,
magpapile na raw ng impeachment complaint ulit yung Kamara. Oh. At nasa mga senador na naman na to, ni Digong, ang nahulog pa, kapalaran ng impeachment complaint na ipapile ng Kamara sa Senado. At ang Senado ang may final say kung sasang-ayunan nila yung impeachment complaint. Magbubutuhan ang Senado na 24 kung i-impeach nila si Sara Duterte o i-acquit, di ba? Yun ang mangyayari. May aasahan ba tayo sa Senado? Maski pa mag-file kayo ng Kamara, magkapag-file kayo ng impeachment complaint sa Senado, tiyak na dismiss yan. Si Bato nga ni hindi man lang mapitik, sabi nga ni Atty. Rene Buena, pitikin na raw sa tenga Oh. Siguro naman wala nang masasabi si Bato sa kanyang mga kasamahang senador. Kasi, ikaw may kasalanan, yung kredibilidad na Senado maleleche. Binibigyan ka namin ng 2 buwan upang magpakita at magpaliwanag. Oh. Mahaba na yung 2 buwan siguro, Bato. Tatluhin mo na. O, di ba? O. Pag hindi ka lumabas, napag-usap-usapan na ng mga senador na ikaw, itanggalin na bilang Senado, bilang senador ng Pilipinas. Ay, total, talaga namang senador ka naman, hindi ka naman senador ng Pilipinas. Senador ka ni Digong, di ba? O, yun lang yun. Ba, mga boss? Yung impeachment, malabo lumusot yan. Maski pa pag-file itong Pebrero, malabo yan lumusot sa Senado. Sa itsura nito, ang Senado na to, yun nga ang fourth tweet, naging fourth tweet, di ba? Umabot na, biglang sabi ng Korte Suprema, unconstitutional kayo dyan, Kongreso. Sa susunod taon na to. Tapos na yan, 1-year ban nyo. Mali. Nag-file sila ng motion for reconsideration sa unanimous decision yung wala, hindi gumalaw yung Supreme Court, di ba? Kaya ayan, nahintay na Pebrero, magpapile na ulit ng panibagong impeachment complaint. Pero hindi ho yan lulusot. Sa itsura lang, ito Senado na to, hindi ho. Kapala na ng mukha dito Yun nga si Duterte, 15 votes. Unanimous din na dapat si Duterte raw, utusan daw ng Supreme Court yung pauwi na si Duterte rito. Hindi naman po pwede. Hindi ko alam kung nagtatanga-tanga na lang sila. Dahil lang doon na nga sa International Criminal Court si Duterte. Wala na tapos na. At saka ang nagbigay kay Duterte ron, hindi naman kinidnap Pilipino, si General Torre, binayasaan siya ng warrant of arrest. Kalahating araw siyang inaaresto, halos kulang na lang, lumuhod si General Torre na sumama ka na. Kung hindi, mapipilitan ako. Nakalad ka rin ka pa. Di ba? Halos ganun come to the point, nanakit na yung asawa ni Bato, si Digong. Napukpok pa isang pulis na babae, di ba? Yan mga friend. Napakalakas pa rin. Ewan ko kung bakit ganun kalakas, di ba? Ay nako, mga friend. Wala. Nanonood daw kanina nung ICI na investigasyon. Sabi niya, ilalive daw. Biglang yung iimbestigahan naman pwede ba executive session na lang? O di wala na naman. Kung lahat ng iimbestigahan nila na yan, hihingi ng pagdating na nandun, gusto namin executive session. Pagbibigyan na naman nung Reyes ba yun? Wala rin. Di ba? Wala po. Halos lahat naman ng mga tinatanong na naituro, tinatanggi nila na hindi totoo yung sinasabi ng nagtuturo. Nagtuturo si Bernardo. Hindi naman ordinaryong kapitbahay lang yung nagtuturo. Mismong yung umamin na siya ay nagkamali dahil nagpagamit din siya. Tsaka alam niyo mga friend talagang, kung yan mga hindi naman ho yan tanga para tumira yan na illegal nang walang timbre sa taas.
O, di ba? At sino yung nasa taas? Ayun nga itong magagaling na senador. Jinggoy, Chis Escudero, Villanueva, pati nga si Angara, sabit pa eh. O, tinuturo rin si Angara eh. Marami talagang O, ang nagtuturo, yung Bernardo pinakamataas ng DPWH, nag-tell all na yung Bernardo eh. Wala ho. Ang pera, nandun sa mga malalaking buhaya. Yan hong mga yan, sila Bernardo pababa na yan, Alcantara na yan, mga ganyan. Barya lang sila yan. Nagsoli na 110 million, mga ganyan. Billion ho. Daang billion, ang nawawala eh. Wala. Ganyan lang. Sakit mang isipin. Mukhang walang kapupuntahan yan. May mababawi. Yung mga nagsiamin, pero paano itong malalaking buhaya? Ayaw umamin. Kita nyo naman. Yung Chis Escudero. Inamin. Tumanggap ako 30 milyon. Sabi naman ni Lubang ko ba yun? Yung best friend niya. Binigyan ko ng 30 milyon yan. Pero hindi ka galing sa kumpanya ko. Galing sa bulsa ko. Lusot sa Comelec. Alam nyo mga pre, sindikato pa rin itong mga to eh. Para sa akin lang itong gobyerno ni PBBM nasa sindikato pa rin. At ang pinakamalaking konsentidor nito, Comelec. Yung batas ng Comelec na pag ikagaling yung pera dun sa vice o sa presidente ng kumpanya, sa sarili niyang pera ng galing, pwede ikayo. Kasi hindi naman daw galing sa kumpanya. Utangin ng anong klase itong Pilipinas ito. Ito si Bato, yan. Walang gustong gumalaw sa Senado. Napailan siya sa Ethics Committee. Para maging makasuspinde dahil wala nga sinabi. Basta umabsent na si Bato eh. Talo pa yung eskwelahan eh. Sa eskwelahan eh, pagka-absent ka, kailangan papaliwanag mo, ba't ka-absent? Kasi ito, meron akong doctor certificate, ako po nilagnat. Pakikita mo sa teacher. Ito, wala eh. Di ba? Paano naman susuko si Bato? Aber. Sarap buhay oh. Mawawala ng kusinero yung ano niya. Okay. Unahin natin itong marinated na buntot na ito. Kabilaan to ha. Kabilaan ng buntot. Tapos yung bagis. Ito pinakamasarap na isda na suba. Bagis. Subong taba. Paano susuko yan? Paano susuko yan si Bato? Sumusweldo pa yan. Di ba mga friend? Ito pa isang kampo ni Digong. Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang... Saan nga tayo magdadasal, Bongo? Si Satanas ang idol niyang amo mo. Kagago rin ito, no? Ay, naku. Kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon. Di natin siya nakikita. Di natin siya masasamahan. Magpa-doktor. Di samahan mo. Punta ka rin sa dahig. Puro ka daldal dito eh. Nasa iyo pera, ayaw pumunta ron. Ikaw na lang yata hindi dumadalaw dun. Tapos gaganyan-ganyan ka. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po Iiyak pa ito, tignan mo. sa kanyang edad,
ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo. At marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon. At Puro dasal, ano? Putang ina. Nung panahon niyo, walang dasal na sinasabi. Minumura pa niya ang amo mo yung si Jesus. Stupido raw, nagpapako sa krus. Ngayon, dasal ka ng dasal. Gunggong ka talaga. ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok. Hindi nga po pwede pag hindi miyembro ng pamilya. Alam mo, nagkakalat lang talaga ito ng katangahan itong mga to, no? Sinabi na nga hindi pwede pag hindi miyembro ng pamilya. Si Bato nga, hindi makapasok eh. At nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po'y naging unconscious, na natagpo ang unconscious at dinala po sa ospital para makapag-laboratory test. Sana Ay nako, tama na. December 5 yata mga friend, di ba? Sabi, magdidesisyon nga kayo mga tumingin dito kay Duterte kung siya ay fit to stand trial. Eh paano namang hindi siya magiging fit to stand trial? O, tingnan mo to si Sayad. Sanay na. Ngayon dumalaw nung nabigyan na deny na lahat yung palusot ni Koopman, di ba? Oh, ito. Katawa pa eh, oh. Oh, yung bata ni kalat niyo, nakatawa pa. Ma'am, ano pong reaksyon niyo kay Kiko Barsaga po sa kanyang pagkakasuspend? Suspend. Oo, nag-draft kami ng statement ngayon, no? Hindi siya natapos kaninang umaga, ginagawa ko siya. At gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ko kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. Na protektado yun ng Constitution at lahat ng Pilipino kung merong karapatan. Freedom of speech na to. So, yes, so it's an assault to Kontakin nyo. No? Pero palagi ko, hindi makakabalik to. Maraming kasong haharapin to. Ang problema nga mga friend, yung impeachment dapat hindi na ipilit talaga yun eh. Pero may mga kaso nito wala naman siyang immunity from suit eh. Kaya lang yun nga mabigat eh. No? Halos baka umabot ng Korte Suprema na naman to, hawak nila hindi naman pero puro appointee ni Digong nasa Korte Suprema, sando. Mario Jose. democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Madami pa yung mga pinailan na inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nire-respeto yung Even the law na freedom of speech. Bill of Rights under the Constitution. Ito pa isa. Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya Paano makukonvict? Sara, ayaw nga humarap yan. Babasahan na nga ng sakdal yan eh. Magaling yung abogagong nakuha ninyo, si Kupalman, na taga-pigil para matuloy yung sinasabing pagbasa ng sakdal dyan sa tatay mo ng crimes against humanity. Tapos sasabihin mo, kinulong. Dinakip.
inaresto, pinahihirapan. Siyempre, pag inaresto ka, kukulong ka, ang gusto mo. Pag inaresto, bibigay pa rin lahat ng luho-luho ng tatay mo, mabigat ang luho ng tatay mo. Gusto niya, mga chipay na magaganda, wala. Tuloy. Sabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the or they should allow the interim release of former President Duterte. Pinapahirapan. May humanitarian purposes ka pang alam, langya ka. Pinapatay niyang tatay mo, mahigit libo-libo. May humanitarian ba? Yung tatay mo nga, hindi naniniwala sa human rights. Diba? Tangina, no? Mantakin mo mga friend. Anong klaseng mangyayari sa Pilipinas pag nakabalik itong mga impacto na to? No? Tapos, alam lang nila yung para sa sarili nila eh. Ang kailangan may human rights eh. Pero pag, puta na, nakita mo yung tatay, human rights. Sabi nung tatay niya, di ba? Wala. Sa totoo nga yan. Itong Duterte na ito, ang naging parang panangga pa para si PBBM, mapababa sa pwesto, maski tad-tad ng korupsyon, itong gobyernong ito. Oo. Talagang hindi makapapayag yung Armed Forces of the Philippines eh. Pero yun nga, may rally na naman daw na susunod. Kulab na tayo, talagang Yun nga, wala hong mangyayari dyan sa impeachment na yan. Pwedeng ma-impeach sa Kamara, pero pag sinabi ng Senado, wala. Magbubutuhan na naman yung mga sigurado na. Nakita mo na yung butuhan. Yun lamang pagpapauwi kay Duterte para ma-house arrest ika, puta, diba? Tsaka yan, sabi ni Sara dyan, nag-uusap daw sila ng tatay niya tungkol sa politika, bakit sasabihin ng abogado ni Kupalman na na to si Duterte, na malilimutin na hindi raw niya alam kung bakit siya nando doon. Wala, no? Basta may mapalusot lang di ba mga friend? Kulam na po tayo. Librado do Bigo, shout out. Blessed morning, karaoke, to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Para sa akin, mga sinatong, yan, dito tayo, ang karamihan dyan. Sang-ayon ako sa iyo doon, friend. Ren Gorosco, shout out. Tanggalin na yan. Ni salary, sayang bayad ng mga tao sa kanya. Nagtatago na sa ICC. Totoo, yun na nga yun eh. Si Ren Goroso ulit. Suspended ng 1 year para madala. Huwag na paswelduhin at tanggalin na. Mas maganda. Yun ang dapat talaga eh. Charlie Way, shout out. Bato is a wool. Ano to? SN Parado, shout out. Si Bakina, yung pro Duterte, ang yabang nagsabuatan sila na i-dismiss yung pag-impeach si Sara ngayon. Nasaan ka na ba to? Diba? 3JC Hope, shout out. Nasaan na yung bring it on, Mr. Trillanes? Kala ko ba ang tapang na tao, but missing in action ka na? Sa daldal. Parang yung ano rin niya. Amo niya, matapang sa daldal. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Michael, Edwin, Mike, shout out, my friend. Berhinia Chongko, shout out. Good evening, Sir Rox, watching from Santa Rosa, Laguna. Welcome to the club. Corbin Peña, shout out. Sir Rox, halatang Bisaya si Bato kung magsalita. Bisuy. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Serbat natin sila. Ang dapat magsilbi sila sa mamamayang Pilipino. Sayang pinapasweldo natin sa kanila. Oo yan. Buti nga kung nasisiyan sa sweldo mga utangin ng yan eh. Nanakaw pa eh. PJ Show po ito. Mali po, servant nila tayo. At gusto pa niyang na mga bulag, pipi at bingi ang mga DDS, kawawang Pilipinas. Totoo yan, PJ Show.
JTV, shout out tol. Mga senatong at congressman, halos lahat magnanakaw. Totoo yan tol. Eddie Luna, shout out. Hello Karox, magandang gabi sa'yo o araw man dyan. Karox, mabalik tayo ng konti sa 500 pesos na ipinagmamalaki ng DTI. Alam mo Karox, sa 500 pa lang, sa ngayon, kulang pang aginaldo sa mga bata na masayang namamasko. Palagi ko, sa ngayon, magbigay ka ng aginaldo sa isang bata na halagang 50 pesos sa isang bata na inaanak mo, iba ka, si mangutang ka pa. Mabuhay ka lagi, Karox. God bless. As always. God bless, Eddie Luna. Sigun sa bata, friend. Dito marami pang bata na pag namamasko sa tindahan namin, bigyan mo ng 20. Maganda na ang kanta. Oo. Dito Chupisa Bonao, shout out. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ay, nako, di dapat konsintihin ng Senado si Bato na di siya papasok kasi baka gayahin sila ng mga estudyante. Bato, lumabas ka na. Saan ba't mahanap ka rin? Nalabo yan. Si Bantag nga, di mahanap-hanap. Shirley J. Sir, shout out. Tawa-tawa pa pamilya ni Bato. Insulto ang mga kamag-anak ng mga pinapatay nila ni Digong. Pag yan inaresto ng ICC, ewan ko lang kung makatawa pa kayo. Totoo yan. Eddie Luna ulit Karox, si Bato, wala yang iniisip araw-araw kundi ang aaresto sa kanya. Siguro simula ng mabalitaan niya na may warrant na siya. Siguro naging magugulatin na siya. Magulit na siya ngayon. At saka hindi na makapagkakatulog ng mahimbing. Baka napapanaginipan pa niya na inaresto na siya. Ang masasabi ko lang, magbabayad din kayo sa mga Pilipino na inapi ninyo. God bless you, Karox. Problema nga, Eddie Luna Putangin na, binoboto pa yung gago di ba? Yan, na senador na naman. Gaano katanga ang putangin ng mga bumoboto sa mga ito. Alam na nga nila. Sila ay mga senador ni Duterte. Binoboto pa. Putangin. Shirley J. Sir, Hindi natin masusubukan kung talagang para sa bayan ng mga senador na yan. Yun nga, nasubok na talagang yung mga senador na yan, hindi para sa bayan. Oo. Takin mo, sabi ni Tito Soto, maski sino raw pwede magsampa ng kaso, putangin na. Sila dapat magsampa dahil ka. Eddie Luna ulit, Karox, akala mo nawala na ako, hindi naman, dito pa din ako. Sa Mr. Sa totoo lang, lagi kong pinapanood pa din mga vlog mo. Kaya lang, minsan di muna ako nagko-comment kasi binabawasan ko lang muna ang makapagmura. Kahit nagdi-dinner ako, pinapanood ko vlog mo. Nasa harap ko, tablet ko, habang kumakain. Mr. Sa totoo lang, pa din po ako. Mabuhay ka lagi, Karox. Mabuhay ka rin, Eddie Luna, my friend. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. PJ Show ulit Xerox, hindi lang dahil kay Bato, para sa akin dahil kay Kimo ang number 1. Akalain mo, isang senador, amoy gongdi daw amoy gongdi daw siya on national TV. Yung mga antics niya, like nagsusuklay during the hearing, kumakain, akala mo walang pagkain sa kanila, yung mga pinagsasabi nito na hindi mo alam kung isip ba ito o ano ba. Sensya ka na matagal pa natin pagtsatsagaan niya si Kimo. Hanggang 2028 pa yan, putang na. Putang na yan. Kapala na lang talaga ng mukha, putang na. May bonus pa yung mga hayop na yan. Tatanga-tanga lang dyan. PJ Show po rin si Rox. Alam natin si Atty. Lenny, ang nanalo, walang duda yan. Pero yung si BBM, ang binigyan ng Diyos ng permisong mamuno sa bansa dahil mayroong planong mas maganda kay Atty. Lenny, ang Panginoon. At si BBM naman ay ginagamit ng Diyos para madiskubre ang mga flood control scam na yan at makakulong si Gong D sa dahig. Pwede. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, nung time ni Duterte, hindi sila nagsipag-rally. Bakit ngayon panahon ni BBM, panay ang rally nila? Mas maigis, hindi hamak si BBM. Takot sila noon kay Duterte. Mahirap nang pala
kung mabait ang presidente, mapagsamantalahan sila. Hindi ako makabongbong at binoto ko nun si Lenny, pero sa nangyari ngayon, much better naman si PBBM. Totoo naman, Erlinda. Wala kang pupuntahan eh. Sinabi na nga niya na to, ni Winnie Monsod. Nasa kawali ka, pupunta ka pa sa apoy. Eddie Luna. Pero kung noong panahon ni Digong, nagkaroon ng people power, at ang pinotesta ng mga taong bayan, yung mga pinagpapatay, yung peking drug war, yung pagnanakaw, lahat-lahat. Unang-una na kapote-protesta na kasi, putangin na naman. Michael Yang, economic advisor mo, payag ang taong bayan, spiritual advisor mo, baliw. Si appointed son daw yung gago. Dapat doon pa lang, alsa na taong bayan dahil si Raulo yung nakaupo eh. Napagtiisan, walang nag-alsa. Di ba? Pinagmumura yung Diyos, walang nag-alsa. Binalahura ang Katoliko noong panahon ni Digong. Binalahura niya ang Katoliko. Pinapasok ang pogo, lahat. Binaong sa utang ang Pilipinas. Putang ina, walang nag-rally. Ang ganda-ganda sana alternatibo, BP Lenny. Malungkot, pero ando na eh. Eddie Luna ulit. Karoks, nakakalungkot man sabihin at nakakahiya. Ang Senado ng Pilipinas ang pinagbulok sa lahat ng sangay ng gobyerno. Mas bulok pa ba yan kaysa sa COMELEC? O parehas lang yata, no? Andyan ang karamihan na sinungaling at magnanakaw, maliban lang sa kalyado ni Senador Risa Ontiveros na lumalaban sa mga demonyo, mabibilang mo sa daliri ang matino at Senado. Mabuhay ka, Karoks. Totoo. Parang sa isang kamay lang yata eh. Kasya na yung matino dyan sa Senado eh, sa isang kamay. Di ba? Hindi ka na makakalipat sa kabila. 24 yan. Tignan mo yung nangyari At ang pinag-aksaya ng pera, putang na hiniring. Para lang pag-usapan kung para sa kanila dapat mga house arrest si Duterte at pauwi na rito sa Pilipinas. Tangin ng unanimous Karoks, palagi ko sa gulong nangyayari dyan sa Pilipinas na wala ng pag-asa at tumino pa. Maraming Pilipino payag kunin ng Amerika ang Pilipinas. Ang hindi lang papayag yung mga magnanakaw dyan. God bless, Karoks. Di ko naiisipin yun. Tuloy JC Opolito, tawa-tawa. Sir Rock, sabi ni Sara, ready na raw siya mag-take over kung bababa sa pwesto si BBM. Baliw nga, akala mo candy lang yung kukunin niya kay PBBM. May nagsabi, Sir Rock, na kaya pala nagkukumahog si Sara na makaupo sa Malacanang kasi ang totoong survey, hindi pala siya pasado. Bagsak pala siya sa survey kung mag-iintay pa tayo 2028, bokya siya. Hindi, wag kang pag yan, sabi ko sa'yo, friend, pag yan nakatakbo sa 2028, utangin na, sa dami ng patong-patong na nakapatong sa ulo ng hayop na yan, mananalo yan. Ibig sabihin, tinalo niya lahat itong mga nakasampang kaso sa kanya ng pagnanakaw. Kaya siya nakatakbo. Ganun lang yun. Tinalo niya lahat. Diba? Hanggang COMELEC, pinayagan siya tumakbo. Yan. Pero dapat PBBM, mag-ingat-ingat ka talaga. Naka-live. Yung kinausap niyang para kapatayin, May nagsabi rin kay Ka-Enzo ata na kaya nagkukumahog si Sara maging presidente kasi pala sa ICC nasa checklist siya na nabibigyan ng arrest warrant before 2028, kaya para may
para maiwasan yan, kailangan presidente na siya para walang gumalaw sa kanya. O, yun nga. Kaso nga, hindi nga na pwede. Hindi niya kayang bilhin si General Browner, oo, ng AFP, tsaka si Gibo, Tudoro. David Allen Mendoza, shout out. Uy, mga isang oras tayo. May sayad nga po yan, kaya ganyan ang mga pahayag ni Inday Sayad. Topak nga hayop eh. Glenn Adjo, shout out. Iba to na yan sa dahig, sabi niya. Jab Alvaro, shout out. 3J Show palito. Xerox, pag nakapag-spaghetti ka at may hot pandesal pa sa halagang 500 pesos, aba, magician ang labas mo niyan. Oo naman. At dahil dyan, bibigyan pa kita ng additional 500 pesos. Pasko. Yun mamagic mo nga for the whole family mo, ha. Handa na yan, ha. Oo nga. Mary Lebron, shout out, ha. Good evening, Xerox, no skipping ad. Salamat, Mary Lebron, ha. David Ali Mendoza ulit. Good evening, Karox. Hindi po masisibak sa Senado yang si Bato. Ang dami ba namang niyang kakampi sa Senado? Dapat po ay madala na sa dahig si Bato. Yun lang po ang tanging paraan para matanggal sa pagkasenador yan. Ang problema nga, David, natimbre yan. Kaya nagtatago na. Pinakamagandang gawin yan, David. Itong mga senador na to, kung may natitira pang kahihiyan, no, bigyan nila ng 3 buwan yan. Pag hindi ka pa lumitaw, wala ka na masasabi sa amin. Napakahaba na ng panahon na ibinigay namin sa'yo para ikaw ay lumitaw. 3 buwan. Mapipili natin na kami, masama sa loob namin Bato na tanggalin kang kalbo ka sa Senado. Pasensyahan tayo. Kailangan naman kami pa, minumura na kami ng tao, hindi pa kami gagalaw. Diba? Bong Tupa, shout out. Dapat tiwalag na sa Senado si Bato. Bakit walang ginagawa ang mga senador tungkol dito kay Bato? Tanggalin na yan, pwe. Yun nga, Bong. Tropa eh. Edmond Sanun, shout out. Ang mabigat dyan, Xerox, gagawa sila ng katarantaduhan at kawalang yaan sa mamamayan, tapos takot harapin. Talagang guilty. Talagang guilty yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out mga friend, ha? Sabi ni Tia Deli. Muli po ay bumabalanda, sumasampahing papawid, ipong basyang Tia Deli po. Ang palaging may pinakamahabang talata at makaubong kuda sa araw-araw. Tawa-tawa, Tia Deli. Sa inyo pong lahat ay bumabati ng may 500 pisong ngiti. Sa tabi ko po, Xerox, sa Noche Buena, Xerox, bago po natin banatan si Batok-Batok ng malupit na babala, tayo muna po ay mag-enjoy sa nakakaaliw na budget. Nakakalungkot po isipin, Xerox, doon po sa merong 500 na pang Noche Buena, medyo meron pong konting saya kahit kapos pa rin. Kung tutusin, Xerox, pero paano po doon sa talagang nasa pinakalaylayan at wala pong talagang paraan para magkaroon ng 500 piso? Itutulog na lang po. Yun, Tia Deli, mismo yan. Oo. At hahayaan na lang pong lumipas ang pinakamasayang araw ng pagsalo-salo sa buong pamilya. The most anticipated day of the year. Kasi birthday po ni Jesus Christ. Babatiin na lang nila yan, magdadasal sila. Maligayang Pasko po, mahal na Jesus. Pero yan po ang tunay na realidad ng buhay ng isang tukha na katulad ni Juan de la Cruz. Pero wala po tayong magagawa gat ang mga pusakal na magnanakaw po ang nagmamanipula ng ating gobyerno. Gat andyan po si Quago na sa Comelec at itong ating John Lloyd ng Cavite di po magsiayos. Aba, Xerox, ano po sa palagay mo? Mapapalitaw mo pa ba ang makinis na ulo ng mahiwagang Bato? Ako hindi na. Yan na nga ang sinasabi ko. Sinasabi natin, di ba, Xerox? Nako sarap po talaga nilang paghambalusin sa uso. Ayan, Sir Blackjack. Dahil sa ikaw sobrang sisiga at masyadong maangas. Paano ngayon yan?
Ha, Sir Pogi, kapag po yan si Bato Balani, napalitaw mo pa at talagang naipatapon mo pa sa ICC, ba? Sir Blackjack, maniniwala na po talaga ako na tayo pong mga taga Cavite, may mahiwagang anting-anting. At di po talaga tayo kayang patumbahin ng kahit sinong hahara-hara sa daanan natin, pipitsugin. Pero, gat puro kuda at angas lang po ang nakikita ko. Ba, siyempre pa Sir Rox, Pugong Biyahero, tunay na idol ko. Tia Devi, Pugong Biyahero, ano naman? Elizabeth Scare, shout out. Good evening po, Sir Rox. Sa sobrang tapang ni Bato na ito, nawala ang bahag nito, bayag nito. Akala kasi niya, kaya niya ang ICC, sumobra ang taas ng lipad. Kaya ayan, lumagapak ng todo. Buti nga sa kanya, hanggang kailan kaya ito magtatago. Abay, hanggang pinoproteksyon na siya. Hindi siya mahuli. Di ba, bantag? Elizabeth Scare ulit. Ito naman si Barsaga na Abno ata ito, na nasa sobrang talino, nang akala niya sa sarili niya, nabuang na kongresistang ito. Bakit kaya para sa akin, Sir Rox, dapat dito sipain na dyan sa kongreso? Nagtataka ako, Sir Rox, bakit ang mga pro-Duterte ganyan ang asal, nahawa sa kanilang amo? Wala namang matinong miyembro yan Sa totoo lang, wala. Si Harry Roque nga, tali-talinong tao, tignan mo, parang baliw na, no? Elizabeth Scare ulit, Sir Rox, yung mga pro-Duterte na yan, sa Senado, mga walang integridad ang mga yan. Nagsisilbi ang mga yan sa mga Duterte kasi nga, nakinabang ng todo ang mga yan. Kaya todo tanggol sa mga yan. Nakakahiya nga sa buong mundo ang mga yan. Kung pwede nga lang buwagin na yan, Senado. At sayang pinapasweldo natin sa mga yan. Di sila para sa bayan. Kakasuka sila, Sir Rox. Totoo. Odelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Dapat po talaga tanggalin niyang si Bato, Senado. Ala nga po siyang paalam. Akala ko ba atapang laki mong tao, napakaduwag mo pala. Kalbo. Umayos ka na. At malapit na kayong magkasama ng digong. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless Odelia. Marilo Castro, shout out Good day po tayo sa mga ka-warriors. Nakaka-disappoint nga po sila nagsasabing mga lawmaker, tila sila pang mga lawbreaker kasi wala daw sa rules nila ang sitwasyon ni Bato. At binigyan pa ng pasang-ayon na okay lang magtago at sumahod sa lower chamber. Sa lower chamber nga daw 1 year di pumapasok, tuloy sahod. Bakit doon sila tumitingin sa mali? Now nga po, napatunayan natin kung sila pa ay para sa bayan or para sa kasama nila. Knowing na mali ang ginagawa. Totoo. Dapat nga tanggalin yung Senado na yun. Sayang ang sinisweldo niya. Butang niya. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Super duwag pala ito si Bato. Make my day yan pala. Nagtago na animal. Mag-resign ka na muna bago ka magtago. Paluin ko yung ulo mo. Romeo Calusa ulit. Hito Bato, makinig ka sa payo ko sa iyo, ha? Number 1, gumawa ka muna ng crime. Maganda yung payo nito si Romeo Calusa. Gumawa ka muna ng crime, tapos pahuli ka sa pulis. Siyempre, kulong ka dito. Total, ayaw mo sa dahig. Ngayon, na may kaso ka na, mahihirapan na sila para ipadala ka doon. Ano tingin mo ba to? Good idea ba? Mukhang malabo. Baka ibigay pa rin yan. Kagaya ito si Kibuloy ba? Kailan ba ma-extradite yung buwang na na yan? Appointed son na yan? Ha? Kailan ba ipa-extradite sa Amerika yung hype na yan? Ano ba yan? Batas? Mirna Regalado, Adorasyon Timalanan, shout out. Dolor Garcia, friend Ani Bingson, Brother Eli Asistio, John Dimango, my friend. Mission accomplished mga boss. Naka1 oras po tayo. Sana nagustuhan ninyo yung ating talakayan kasama si Atty. Rene Bueno. No? Good night. God bless, mga friend.